wala. Ayan. So, if we're going to divide 128 by 2, the answer is 64. Now, 4. we, ha 64. we have 25 over 64. Meron pa bang lowest term to? Wala na po. Wala na po. Wala nang number na pwedeng i-divide kay 25 at pwedeng i-divide kay 64. Therefore, 25 over 64 is our final answer. Okay? Next tayo, no? Answer. What if I'm going to change this one, I will make it 2, 3, or I will make it, and this one will become 4, 3/4, then ito ay 0, then ito ay 10. What is the answer now? So, listen ko yan. Ano ang sagot natin? 40. 40 agad? 3 over 40. 3 3 over over 40. Joke lang. Joke lang po siya. yan na. 20. Over 0. 40. 0 po. 0 over 40. 0. Ang tamang sagot 40. ay 40. 0 over 40. 0 over 0. 20. 40. 40 lang, sir. 40. 0. Hindi, ayan na yung sagot. Yan na yung sagot. 0. Sir, tama po ako, sir. 0 po. Tama po. Ang tamang sagot ay 0. Bakit 0? Siyempre, ayan o, di ba? Pag dinivide mo to, 0 na rin to sa kabuuan. Yes. And any number multiplied by 0 is always 0. 0. Sinagot mo ko pa. So, yung iba excited, agad 40. Okay, nice. Gawin natin tatlo, no? Tatatlohin na. What if tatlo na sila? Palitan ko to para may sagot na hindi 0. 2. Ayan, umiyak na yung kapatid ni ano. Tapos ito, gawin ko lang 3. Ay, 3 lang. Ay, ba't nawala? Ayan. So, what is the answer now? Okay, ano ang sagot natin? 18 over 40. 18 over 40. 18 over 40. Pasosyal kayo ng pasosyal, ha? So, we have 3 times 2 times 3. The answer is, okay, so this is 18. 18 over 120. Uy, saan na po? Ba't may 120? 18 over 120. Haro, 18 over 120. 18 over 40. Sumobra kayo. 9 over 20. 18 over 40. 9 over 40. 20. Saan mamumultiply si 3? Si 3 is considered to be a numerator. So, i-multiply natin sila kasama ni 3, ni 2, at ni 3. So, 18 over 40 ang tamang sagot. Answer. Kaso, ano ang final 9 answer? 9 over 20. 9 over 20. Okay, 9 so over 20. 19 over 20. 9 over 20. okay, so the 9 over final 20. answer is 9 over 20, no? So, ito yung ating final answer. So, sa quiz, sa exam natin, ito ang isasagot, no? Ito ang isasagot natin. Sir, 9 putol-putol po. over 20. Teka lang, okay. Adjust na yun ng konti. Ayan. Again, pagdating sa quiz or sa exam natin, ang answer ay 9 over 20. Ngayon, pag nilagay mo ay 18 over 40, no? Hindi niya i-consider na tama yan. Kasi always the lowest term ang kino-consider niyang correct. Nakuha po. Pero dati, no, nung face-to-face, may points pa rin sa akin yun. Yung, halimbawa, hindi naka-lowest term. Kaso, dahil magkakalayo tayo, no? Paki-ano na lang natin, double check your answers bago i-submit. So, yon ay para kay multiplication. Kay division naman. Well, hindi ko na pahihirapin pa yung division, no? Kuha akong example dito. Kunin ko to, bigay natin dyan, lagay natin. Ay, sorry. Ulit, teka lang.
So, kunwari, ito na rin yung ating virtual ano na to? Tawag dito, virtual whiteboard. At hindi ko na naman na-copy. Ayan. Control C, Control V. So, this is not division. Alisin natin itong... Yan. So, for the division, mawawala yan. Siyempre, tatabi ko to kasi kailangan pa natin yan. So, insert tayo ng symbol ng division. So, ito ang kanyang symbol. So, parang multiplication lang tong division na yan. May konting ano lang. Kumbaga, nadagdagan lang ng step. Pero magkamag-anak sila. Yes? May concern? Nakakat ba? Nakakat yung... Yes. May tanong tayo? Anong oras po kasi ipapass? Sir, anong oras po kasi ipapass yung din sa bond paper? Until 12 ngayon. Hindi nyo pa nagawa? Nagawa na po, sir. Tapos na ako, sir. Nung Sunday ko Nagawa pa na po pala. napasa. Oh, yung iba Sunday pa, no? Ay, sir. Sige, hindi ko muna kayo bibigyan ng ano dito. Next week na lang, no? Yay! Para ma-enjoy nyo naman yung para bukas. Yay! Kaso next week, syempre. talaga. Tugs. Next week may ano, babawi tayo dito sa activity, no? Din ha? Okay, so proceed tayo kay division. Anong pinagkaiba ni multiplication sa division, no? Kung mapapansin nyo, ito yung pinaka-format natin. Ito. So I have here A over B divided by C over D is equal to AB times D over C, wherein their final answer is always AD over BC. Anong ibig sabihin niyan, sir? Bakit puro letters? I-apply natin through the use of numbers, no? Consider natin, yung A, ito yung 3. Yung B, siya yung 4. Yung C, siya yung 2. And yung D, siya yung number 10. So, ang process lang ganito, guys, ha? Reciprocal. Babaligtarin natin etong pangalawa, instead of writing 2 over 10, magiging siyang 10 over 2. So, lilipat ko. Kukunin ko to. Lalagay natin dito. And since gagawin natin siyang multiplication, no? Magbabaligtad ito. So, si 2 magiging 10. Si 10 magiging 2. At the same time, si multiplication, magagamit natin siya. Kasi siya na yung magiging operation nila. So, ganun si division. Re-reciprocal natin yung second fraction natin. Then, we will be proceeding to multiplication. Therefore, since multiplication na yan, same process na nung kanina, multiply the numerator to numerator and multiply the denominator to denominator. That's why we have 3 times 10. What is the answer for 3 times 10? 30. 30. And sa ilalim, we have 4 times 2. How about 4 times 2? 8. 8. Ayan. What is their lowest term 8. now? Anong magiging 15 lowest term over nila? 15 over 4? 15 over 2. 8 po. 15 over 2? Ano talaga? 15 8? over 4. 10 over 2. 15 over Okay. Ang pandi-divide natin ay 2. Kaya ang naging sagot ay 30 divided by 2 is 15. And 8 divided by 2 is 4. 4? Ayan. So, 15 over 4 is the final answer. Nakuha po natin? Yes po. Okay. Ngayon, bigyan ko kayo ng another idea. Sir, ayoko po yung mag-reciprocal. Gusto ko po sagot agad. E di, gawin natin yon. Kunwari, sagot na lang tayo tapos lowest term na lang natin siya. Okay? So, ang gagawin nyo parang ganito. We will do cross-multiplying or cross-multiplication, no? So, si 3,
pag sinabi kong cross multiplication, hindi ko siya i-multiply kay 2. Si 3 i-multiply natin kay 10. Nakuha po ba yon? Asan yung ba? Yes Ayan. po. So, si 3 i-multiply ko kay 10. Ano yung sagot? 30. 30. 30. Correct. Si 4, multiply ko kay 2. Ano yung sagot? 8. So, yun siya yung nasa ilalim. Ayan. And 30/8, kagaya nung kanina. Ano yung sagot kapag 30/8? 15 15/4. over 4. So, gawin natin, no, sa susunod. Kayo yung magbigay ng fraction, no? Sige, sinong gusto? O, sino gusto magbigay ng fraction? Yung gusto niya pahirapan yung mga kaklase niya? O, sino? Sige. Sino yung sumagot? Sige, Shanaika, ikaw. Dahil pinahirapan ako ni Sir kanina sa quiz, pahihirapan ko yung mga kaklase ko. Anong fraction ang ibibigay mo, Shanaika? Sa una? 50/5. Ano? 50 Ay, 6, over, sir. 50/6. Ayan. How about dun sa pangalawa? 38/3. 38/3, no? So again, cross-multiply tayo, no? Pwedeng ganito. 50 times 3. 150. Wow, ang bibilis ng sagot. 6 times 38. 228. Correct. 28. Wow, ang bibilis naman. Ano lowest term natin? Yan na, sige. 50/. Anong pang-divide natin? 3, no? So, pwedeng pang-divide si 3. Kung pang pinag-divide natin si 3, ano? 150 divided by 3. 50. So, 50. Sa ilalim, 50/. 76. 70. 6. 76. So, eto na ba ang lowest term? Hindi pa po. Hindi pa. So, pwede pa siya, no? Anong pang-divide natin? 2 2. po. Kung divide natin si 50 ng 2, ang sagot ay? 25. 25. Over 33. 30. 38. Meron pa bang lowest term? Wala na po. Wala na, sir. Okay. So, eto na yung final answer. Next tayo, ha? Ganun pa rin tayo. Parang cross-multiplying na lang kaysa sa nire-reciprocal natin, no? Sir, mas gusto ko pang mas mahirap dyan. Sino gustong bumawi kay Shanaika? Pahirapan natin si Shanaika na mas mahirap ang given, no? How about sino pang di sumagot? More on yung mga naka-on ng camera, mabilis sumagot, ha? Yung mga naka-off, di ko alam kung nandyan pa ba sila. Nandito pa po kami, sir. Ay, nandyan pa ba? Kung nandyan pa kayo, paggalawin mo yung baso, no? Kami, sir. Kahit ano ko. Nandyan pa rin. Okay, very good naman pala. Tapos, after nitong example na to, isang ano lang tayo, isang mix. Ibig sabihin, iba-ibang operation, na? Dalian ko na nga lang para mabilis nilang masagot. Sige, for additional 2 points sa prelim ng business math, pabilisan mag-chat ng tamang sagot. Na naka-lowest term, ha? Naka-lowest term. Pabilisan, ha? Yan lang. 1/6 divided by 6/3. Go! Kahit sagot na, no? Walang mag-calcu, ha? Wala sana mandadaya, no? You can chat your answer. +2 sa ating prelim sa business math. Tingnan na natin. May nag-3/6. May 1/4. May 1/12. Sino nga ang nauna? So, 4 plus 2 points. Ayan, may humahabol pa. May 13. So, nakuha yung 13.
Pero nice try. Wala na masamang mag-try. Yan. So, patama ng patama ang mga sagot. Kaso, ang unang nakakuha ng tamang sagot ay walang iba kundi C. So, the correct answer is 1/12. And 2 points for Yay! Karil. Ayun, si Karil lang na unang may 1/12. So, tandaan mo, Karil, may 2 points ka sa prelim, na. So, 1/12. Okay? Next. Another 2 points. Combination na to, no? Gawin natin 3. Again, kapag ganito, PEMDAS pa rin tayo. PEMDAS. PEMDAS pa rin ang sinusunod natin. What if nagdagdag ako ng anong magandang operation? Eto. Excuse po. Yes, ano yun? Si Eliza daw po, nawala daw po ata yung wifi. Nagloloko daw po. Okay. Sige, ayos lang. Naka-record naman to, maya i-upload ko pag na-produce na siya. Ayan, so here is our given, no? 1/6 divided by 6/3 minus 1/12. What is the answer? Go! Pabilisan na sagot for 2 points. Sige, unang dalawa. Unang dalawang makasagot ng tama ay may 2 points. Kahit hindi ka na mag-solve, no, pag ganyan. Okay, hintayin natin yung iba. Sayang yung... Kung pangatlo ka, sayang. Pero kung una ka or pangalawa, okay? Yan, sumasagot pa yung iba. Halos tama naman pala yung mga sagot nila. So the correct answer is... Sir, 0. excuse po, sir. Yes, ano yun, Jonathan? Sir, Yes, Jonathan? Nawala ng tuluyan si Jonathan. Ayan, may tanong na. Choppy siya, sir. Oo, talaga mabagal. Yan, naniniwala ako mabagal yung signal kung ganun. Yung biglang nawawala, no? Which is, ano naman yan, may consideration naman tayo. So, going back, ang unang dalawang nakatama ng sagot ay si Luis and Angeline. Ang pangatlo, si Josh. Sayang yung sa kanya. No? So, plus 2 points for Luis and Angeline. The correct answer is, obviously, kung kanina ang sagot, 1/12, pag sinubtract mo yung 1/12 sa 1/12, ang sagot nga naman ay 0. Okay? May tanong pa ba tayo? Wala na po. Ganun lang kadali ang... Connecting daw po siya, sir. Okay? Ganun lang kadali ang ating prelim. So, ano ang prelim? Mabilisan, no? So, ang prelim natin, eto, may ganyan. Didetermine mo lang kung fraction, decimal, or percent. No? Sana walang magkamali dito. 10 points na yon. Ganun lang siya kadali. 10 points. Next, dito rin, may question. Ang tanong dito is more on true or false. Uy, may true or false pa. Okay? True or false lang yun dito. sir, Yes, Jonathan. excuse po, sir. Yes, Jonathan. Naputol po ako kanina, sir. Dito na ako, sir. Ayan, nabalik na. Okay na, naririnig na ba? Naka-record naman to, Jonathan. I-upload ko mamaya, Dito no? na po ako kanina, sir. Naputol. Ayan, at least, no? Ayan, talaga naniniwala naman ako. So, dito, pagdating dito, ang gagawin lang, true or false. Halimbawa, sinabi ko, is 2 considered to be a prime number? True or false? Ganun-ganun lang. Next. True, sir. True. O, wag mo nang sasabihin. Baka meron sa exam na ganun, ha? Baka na doon sa exam yon, kayo naman, no? Pati to, tandaan ninyo, kailan nagiging undefined, kailan nagiging indeterminate. Yan. As well, etong mga yan, madali lang naman. And, ano pa ba? Ayan, arranging.
So, mag-arrange. Tinuro ko na kung paano mag-arrange, di ba? Pwede nyo gamitin yung ganyan, no? Kung sino yung mas mataas, yun yung greater than. And last, operations on fractions. Ayun. So, I hope sana may maka-perfect, maraming maka-perfect sa ating major exam. Hindi naman ako nag-expect, pero I am wishing na ma-perfect ninyo. May concern pa ba? Baka mag-extend tayo. May klase pa kayo mamaya, no? Yes, sir. Ayun, para makapag-lunch na kayo. With that, I am ending our discussion. You may now leave the meeting. But if Bye, you sir. have See you concern, tomorrow. Good day, sir. Bye, ayan, sir. good day. See you tomorrow, sir. See you Have a good tomorrow. day Walang po. mag-absent. No? Yes Bye po. po. Bye, sir. Bye Bye, po. sir. Bye-bye. Bye, sir.